Sa halip na magsimula ng kanilang bagong buhay bilang mag-asawa sa isang honeymoon, naganap ang hindi inaasahang hakbang, isang annulment ang kanilang isinagawa. Lumipas ang 4 na taon mula noon. Sa paliparan, muli silang nagtagpo. Ang babae ay may dalang kambal, habang ang lalaki lumuhad sa kanyang harapan, nagmamakaawa. Sa kabila ng lahat, isang malawak na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Alice. Sa wakas, natapos din ang kanyang 4 na taong paghihintay upang makasama ang lalaking minahal niya ng buong puso. Naruroon sila sa harap ng altar, handang manumpa sa isa't isa na magsisilbing gabay habang buhay. Ngunit nang lingunin niya si Miguel, ang kanyang ngiti ay biglang naglaho. Ang malamig na ekspresyon sa mukha ng binata ay hindi may kakaila, ngunit mas kapansin-pansin ang naglalagablab na galit sa kanyang mga mata. Miguel, mahinang tawag niya, halos bulong ngunit sapat upang marinig ng lalaki. Lumingon ito, at doon niya napansin ang pag-igting ng panga nito, tanda ng pinipigilang emosyon. Nang tanungin ng pari si Miguel kung tinatanggap ba niya si Alice bilang kanyang asawa, malamig nitong inalis ang tingin sa kanya at sumagot ng walang emosyon. Opo, tinatanggap ko po. Pagkatapos, hinarap ng pari si Alice at tinanong, ikaw, Alice, tinatanggap mo ba si Miguel Jonas Gustavo bilang iyong tunay na asawa? Mamahalin at pakamamahalin sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, habang buhay. Saglit siyang natigilan. Ang kanyang dibdib ay tila pinipiga ng bigat ng malamig na pakikitungo ni Miguel. Alam niyang may itinatago pa ito. Priest's question. Now, malamig na sambit ni Miguel, puno ng hinanakit. Huminga ng malalim si Alice. Pilit niyang isinilid ang ngiti sa kanyang mukha upang hindi mapansin ng pari ang tensyon sa pagitan nila. Sa wakas, sumagot siya, Opo, Father, tinatanggap ko po. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, pinapahayag ko kayong mag-asawa. Maaari mo nang halikan ng iyong asawa, wika ng pari. Humarap siya kay Miguel. Dahan-dahan itong itinaas ang kanyang belo, ngunit nanatiling malamig ang kanyang ekspresyon, at ang kanyang mga mata ay tila nagbabaga. Dumampi ang labi ni Miguel sa kanyang noo, ngunit bago siya makalayo, mahigpit ngunit maingat siyang hinawakan ito sa braso at bumulong sa kanyang tainga. Huwag mong isipin na magiging masaya ka sa piling ko, Alice. Ipapalasap ko sa iyo ang sakit na naramdaman ko noon. Kung iniisip mong ito ang simula ng masayang buhay mag-asawa, nagkakamali ka. Ito ang umpisa ng bangungot na ikaw mismo ang lumikha. Napasinghap si Alice, tila biglang nanikip ang kanyang lalamunan sa bawat salitang binitiwan ng lalaki. Hindi niya maaari kung bakit ganoon ang nararamdaman niya. Gusto niyang magsalita, gusto niyang ipaliwanag ang lahat ng nangyari. Ngunit paano kung hindi siya paniwalaan? Habang pumapalakpak at naghihiyawan ang mga bisita, pilit niyang pinakawalan ng isang matamis na ngiti upang itago ang dumadagundong na kaba sa kanyang dibdib. Sa likod ng ngiting iyon, alam niyang ang lalaking minamahal niya ay tila naging isang estranghero, isang taong puno ng galit na hindi niya alam kung paano papawiin. Pagkatapos ng seremonya ng kasal, umuwi si Alice ng mag-isa. Wala sa tabi niya si Miguel, at hindi niya alam kung nasaan ito. Bigla na lamang itong naglaho. Nang makarating sila sa hotel kung saan gaganapin ang reception, 2 oras lang itong nanatili sa tabi niya. Ngunit nang dumating ang mga kaibigan nito, kasama ang babaeng tunay nitong mahal, hindi na ito bumalik sa kanya. Kinakabahan siya tuwing tinatanong siya ng kanyang lolo kung nasaan ang kanyang asawa. Kaya't pilit niyang tinatakpan ang katotohanan ng mga kasinungalingan, umaasang matatapos ang selebrasyon ng walang gulo. Ngayon, mag-isa siyang nakaupo sa madilim na mansyon, nakatitig sa kisame. Ramdam niya ang bigat ng pagod at ang paninikip ng kanyang dibdib. Dapat sana'y honeymoon nila ngayong gabi, ngunit wala si Miguel sa tabi niya. Alice, kailangan mong matutunang tanggapin ang pakikitungo ni Miguel. Nasaktan mo siya, at hindi kanya kayang suklian ng pagmamahal tulad ng nararamdaman mo para sa kanya, mahinang bulong niya sa sarili. Kasabay nito, pamatak ang kanyang luha. Dahan-dahan siyang tumayo, mabigat ang bawat hakbang habang umaakyat sa hagdan patungo sa kanilang silid. Pagdating doon, agad niyang hinubad ang kanyang gown at dumiretso sa banyo upang maligo. Matagal siyang nanatili sa ilalim ng shower, pilit pinapakalma ang sarili. Pagkalabas niya ng banyo, habang pinupunasan ang kanyang buhok, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Agad niya itong sinagot nang makita niyang ang tumatawag ay ang kanyang lolo. Hello,
Bakit po kayo tumawag? Tanong niya, puno ng pag-aalala. Doktor po ito, nasa ospital po ang lolo niyo, sagot ng nasa kabilang linya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Saglit siyang natahimik, tila hindi makapaniwala sa narinig. Agad siyang nagtanong kung saang ospital ito dinala, at nang makuha ang sagot, nagmadali siyang magbihis. Paglabas niya ng mansyon, nahirapan siyang makasakay ng taxi dahil nasa loob sila ng isang subdivision. Bitbit ni Miguel ang kanilang sasakyan, kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi maglakad palabas. Pagdating sa labasan ng subdivision, agad siyang nilapitan ng guard. Mrs. Gustavo, ayos lamang po ba kayo? Magalang na tanong ng guard habang nilapitan siya. Ah, oo, ayos lang ako. Pasensya na, pero maaari mo ba akong tulungan? Pwede mo ba akong ipara ng taxi? Kailangan ko po kasing makarating agad. May emergency, sagot niya, kapansin-pansin ang paghingal dulot ng pagmamadali. Agad namang tumalima ang guard at mabilis na pumara ng taxi. Hindi nagtagal, nakasakay siya at humarurot na ang sasakyan papunta sa ospital. Habang nasa loob, hindi niya mapigilan ang kaba at takot na bumabalot sa kanyang dibdib. Paulit-ulit niyang iniisip ang kalagayan ng kanyang lolo, at tila bawat segundo ay napakabagal. Pagdating niya sa ospital, mabilis siyang tumakbo papunta sa front desk, hindi alintana ang bigat ng kanyang hakbang. Excuse me po, nasaan ang kwarto ni Ginoong Isidro Rimalds? Tanong niya, halos humihingal pa. Tiningnan ng nurse ang record at mahinahong sinabi ang numero ng kwarto. Room 305 po, ma'am, sagot nito. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at nagmamadaling tumakbo papunta roon. Pagbukas niya ng pinto, bumungad sa kanya ang doktor at ilang nurse na abala sa pagsubok na i-revive ang kanyang lolo. Nanginginig siya habang nanatiling nakatayo sa pintuan, nagdarasal na sana'y umabot pa siya. Ngunit ilang segundo lamang ang lumipas, tumigil ang doktor at malungkot na tumingin sa kanya. Pasensya na po, pumanaw na siya dahil sa atake sa puso, mahinahong pahayag ng doktor. Parang biglang bumagsak ang mundo niya. Lumubog ang kanyang dibdib, nanghina ang kanyang mga tuhod, at napaluhod siya sa sahig. Hindi niya alintana ang mga luhang tuloy-tuloy na bumagsak sa kanyang mukha. Paulit-ulit niyang tinawag ang kanyang lolo, umaasang madyay gising pa ito. Isang nurse ang lumapit sa kanya at maingat siyang ainal-alayan upang makatayo. Dahan-dahan siyang inilapit sa kama, at doon niya hinayaang bumuhos ang lahat ng kanyang damdamin. Hinawakan niya ang malamig na kamay ng kanyang lolo at mahigpit itong niyakap. Lolo, bakit niyo po ako iniwan? Sabi niyo po hihintayin niyo ako. Sabi niyo lalaban kayo. Bakit hindi niyo ako hinintay? Mahina niyang bulong, puno ng hinagpis. Patuloy ang pagtulo ng kanyang mga luha habang pilit niyang isinisiksik sa isipang wala na talaga ang taong nag-alaga sa kanya at naging haligi ng kanyang buhay. Akala ko makakasama pa kita sa kaarawan ko sa susunod na buwan. Akala ko makikita mo pa ang katuparan ng mga pangarap ko, lolo. Paano na ako? Paano na ako kung wala ka? Tanong niya, tila umaasa ng sagot mula sa katahimikan. Ilang minuto siyang nanatili roon, mahigpit na yakap ang katawan ng kanyang lolo. Hanggang sa marahang pumasok muli ang isang nurse. Ma'am, paumanhin po sa abala. Pero kailangan na po nating pag-usapan ang tungkol sa pagpapalibing. Gusto niyo po bang ipakita o ilibing si Ginoo Rimalds? Maingat na tanong ng nurse. Napatingin siya sa kanyang lolo, tila nag-iisip ng sagot. Ililibing na lang po, malamig ngunit matatag ang kanyang tugon. Alam niyang hindi magiging madali ang mga susunod na araw. Ngunit sa kabila ng sakit, alam niyang kailangan niyang magpatuloy, kahit wala na ang kanyang lolo. Hating gabi nang makauwi si Alice sa mansyon. Tahimik ang buong paligid, at wala pa rin si Miguel. Napaupo siya sa sofa, ramdam ang bigat ng kanyang dibdib. Tumingala siya, tila nakikipag-usap sa Diyos, umaasang makahanap ng lakas upang harapin ang bagong kabanata ng kanyang buhay. Panginoon, bakit ganito po ang bigat ng pagsubok na ipinagkaloob ninyo sa amin? Mahina ngunit puno ng lungkot niyang nasambit habang pilit pinipigilan ang pag-agos ng kanyang mga luha. Tahimik siyang nakatulala, tila nawawala sa sarili habang nararamdaman ang bigat ng bawat sandali. Sa kalaunan, unti-unti siyang bumigay sa matinding pagod, at hindi namalaya na nakatulog na siya sa malambot na sofa. Ngunit ang sandaling iyon ng pahinga ay naputol nang marinig niya ang tunog ng makina ng kotse mula sa labas. Agad siyang napabangon, ang tibok ng kanyang puso ay bumilis habang mabilis na tumayo at naglakad patungo sa pintuan, umaasang si Miguel na ang dumating.
Ngunit sa kanyang paglabas, bumungad sa kanya ang isang eksenang hindi niya inaasahan. Kasama ni Miguel ang isang babae, si Isabela, ang babaeng naging dahilan ng kanyang mga luha. Ang mukha nito ay maamo, ang tindig ay elegante, at ang taas nito ay higit pa sa kanya. Habang siya'y umaabot lamang sa dibdib ni Miguel, si Isabela naman ay halos kasing taas ng ilong nito. Napatigil si Alice sa kinatatayuan niya, tila napako ang kanyang mga paa sa malamig na sahig. Pinagmasdan niya si Miguel, umaasang makikita siya nito, ngunit ni hindi man lang siya nito nilingon. Tuloy-tuloy lamang ito sa pagpasok sa mansyon, habang si Isabela ay tahimik na nakasunod dito, may bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Bakit niya dinala rito si Isabela? Tanong niya sa sarili habang nararamdaman ang kirot na unti-unting bumabalot sa kanyang dibdib. Ngunit sa kabila ng sakit, pilit niyang pinanatiling kalmado ang kanyang anyo. Bago pa man makalayo si Miguel, buong lakas ng loob niyang tinawag ito. Miguel, mahina ngunit puno ng emosyon ang kanyang tinig. Huminto si Miguel at dahan-daang lumingon sa kanya. Ngunit ang tingin nito ay malamig, walang bahid ng damdamin. Anong ginagawa niya rito? Tanong ni Alice, pilit pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. Bahagyang ngumiti si Isabela bago hinawakan ang braso ni Miguel, tila sinasadya ang kilos upang ipakita kay Alice ang kanilang koneksyon. Dito siya matutulog, malamig na sagot ni Miguel, diretso ang tingin sa kanya. Kung may problema ka, mas mabuting masanay ka na. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Alice sa narinig. Hindi niya inakala na aabot sa ganito ang sitwasyon. Alam niyang galit si Miguel sa kanya, ngunit hindi niya inaasahan na ipapamukha nito ang relasyon nila ni Isabela sa mismong tahanan nilang mag-asawa. Miguel, asawa mo ako, mahina niyang sabi, pilit na pinipigilan ang luhang namumuo sa kanyang mga mata. Hindi mo pwedeng dalhin dito ang ibang babae. Malamig ang naging tugon ni Miguel. Asawa, hindi mo na kailangang ipaalala sa akin iyan, Alice. Pero tandaan mo rin, hindi mo ako pagmamay-ari. Wala kang karapatang diktahan kung sinong isasama ko sa bahay na to. Lalong nadurog ang puso ni Alice. Alam niyang hindi madaling magbabago ang nararamdaman ni Miguel. Bago pa man siya makasagot, hinawakan ni Isabela ang kamay ni Miguel at hinayla ito paakyat ng hagdan.